Sa pag-ikot natin, napansin ko lang yung mga tinatanim nila dito like sakurab, which is a native scallions. First time ko to na-encounter nung napunta ako sa Quiapo, and then na-introduce sa akin ang palapa. So sa Southern Philippines, lalong-lalo na doon sa bandang Mindanao, yung Maranao cuisine is mostly using yung tinatawag nga nating palapa. So yung palapa natin, pwede ko siya ma-compare sa sambal. Kadalasan ito minimix with grilled tuna, chicken, beef, actually any protein. Pero yun nga, there's a certain process ng paggawa nila dito. And traditionally, gumagamit sila ng almeres. So pag sinabi nating palapa, pinaka-main ingredient talaga dyan is yung ating sakurab. Na nagbigay sa akin ng idea, since may nakita rin akong pag-alagala nilang manok, na gumawa ng isang traditional Maranao dish na piyaparan. Gagawa tayo ng piyaparan na manok. So yung ating sakurab, ito para siyang leeks, para siyang spring onions, pero mas flat. So parang more on chives yung itsura ng leaves niya. Pero ito kasi yung tinatawag nating sibuyas na Tagalog. So may bulb ito kumpara doon sa spring onions na puro stem lang. And based dun sa mga Muslim na nakausap ko din, this is endemic sa Pilipinas. So ready na yung ating sakurab. Another component ng ating palapa is ginger. But this time, since available din dito sa farm, gagamit din tayo ng galanggal. Galanggal compared sa ginger, same with sakurab, mas subtle yung flavor nito. Ito yung third key component, spice. Kailangan yan may angas. So depende na lang sa preference ninyo. Kung mas marami, sakto lang. So since ready na yung ating parang paste, tabi lang natin. Now for our chicken, meron tayo dong free range na nakita kanina. Ito yung maganda kapag nagpo-process ka ng free-range na chicken. Nakita mo yung taba. So let's set that aside. Pagbamantikain natin yan mamaya. Isa pa dun sa siguro must-haves when you're doing piyaparan is yung ating luyang dilaw or turmeric. Then yung ating onions. Oil sa pan, siguro mga 2 tablespoons lang. Kasi nga, gagamitin natin yung mantika or taba ng ating manok. Maganda na yung browning na nangyayari dun sa ating pan. So yung ating kamatis, sibuyas, at luyang dilaw. Lagay na rin natin yung ating palapa. Isa sa mga characteristics ng piyaparan na kinopya ko doon sa isang dish na sinuserve ko sa aking restaurant ngayon, yung paggamit nila nung grated coconut. And pag sinabi nating piyaparan, it has to be cooked in coconut cream. Yan natin ng kaunti. We're gonna add siguro yung remaining natin pagpaluto na yung ating chicken and some chicken stock.
Season lang natin ng fish sauce. And pepper. Since we are using a free-range chicken, ito lalambot siguro mga 45 minutes to an hour. You might need to replenish yung chicken stock once in a while para hindi siya masunog or mag-dry out masyado. But after that, pwede na tayo mag-serve. Kutserong dilaw. So, na-achieve naman natin yung iba yung sweetness ng carrots kapag na-intensify yung sugar, no? Tsaka hindi yung, ano ba, yung mushy na yung, ano na, yung carrots masyado. Pang baby na. The dishes that we normally do here, may application na rin ng modern technique. Medyo dinideconstruct lang din ng kaunti yung ibang elements. Pag titingnan mo siya, hindi naman siya putsero, but you have the elements of saba, you have the carrots, yung starch natin, which is the squash or pumpkin, ginawa nating sauce. So yun po yung mga minimal tweaks doon sa technique na kadalasan one-pot dish lang yan. Ano po normally yung ino-offer ninyong food? Farm to table din po ba yung? Ganun din. Actually, yung mga produce products na nandito, livestock, yun din yung ginagamit namin din talaga. Yung tinola na ino-offer, yun, manok din talaga ng farm yun. Kadalasan, pag order tinola, sinasuggest namin doon sa guest, order in advance kasi yung freshly slaughtered pa yung manok. So hindi frozen talaga. Yeah.